Ayan po ang ginawa ko. Tatakluban ko ng unti-unti na mga picture yung salamin mga boss. Hindi ko alam kasi parang yun ang sinasabi ng aking kalooban at parang may mga bulong na yung salamin kasi katapat po ito ng kama. Kasi alam ko po na masama po yun. Pero dahil sa ang aking anak ay sabik po siya sa sariling kwarto kasi parang isang taon niya lang po itong nagamit nung nag-18 lang po siya. Tapos ayun, kumbaga nung nag-18 siya, nagdalaga na siya, saka na siya nagkaroon ng kwarto. Ngayon, dahil nga po sa sabik siya, gusto ko, kasi mahilig siya sa makeup, gusto ko po na magkaroon siya ng malaking vanity. At dahil hindi naman siya ganun kalaki, ito po, yung kwarto po niya, kumbaga, no choice, dito na lang siya, nakatapat po siya sa higaan. At masasabi ko, totoo talaga po siya na masama dahil meron siyang boyfriend, nagkahiwalay po sila kasi sabi nila, yun nga, third party po kasi yung sa salamin. Nagkaroon po siya ng bago mga bossing. Tapos, pero, nagkaroon din ng madaming mga problema na parang, kumbaga, hindi naman ako tumutol dahil nga nagkaroon din sila ng mga problema. Mga kabataan, Diyos ko po. Ngayon, ay dahil nga po sa kahit wala na siya, ay aalisin ko yung salamin, pero hindi ko siya tutungkabin. Gagawin ko lang, tatakluban ko siya ng mga picture po ni Jovelyn. Tapos to, natapos ko na, nakabit ko na. Ayon, bitin pa lang, magdadagdag pa ako doon. Hindi pa siya tapos. Tapos nilagyan ko siya ng maraming butterfly. Tingnan niyo pa, si Jovelyn, mahilig talaga po siya sa butterfly. Kagaya nito, o di ba, may butterfly. Tapos yung notebook niya, yung diary po niya, ayan po sa pinakaunahan. Talagang mahilig siya sa butterfly. Kaya, yan, nilagyan ko siya ng maraming butterfly. Hindi pa nga po yan tapos kasi plano ko, lalagyan ko siya ng maraming butterfly. Kasi ayoko magdamdam ang aking anak kasi syempre si Justine, ayan, bibilan ko, halimbawa, laruan. Ngayon, mga bata, mga bossing, mga laruan, ay nabibilhan po siya. Hindi po kit wala lang anak ko, yun nga sinasabi, itabi mo yung hindi po kit wala na yung anak kasi, anak po pagka ikaw yung magulang, hindi ganoon kadali. Sa mga iba na hindi nakakaranas, nanunood lang, na hindi pa nararanasan, hindi nila nararamdaman kung ano yung nararamdaman ng mga tao, ng mga magulang na nawalan ng anak. Kaya ako, gusto ko parang i-maintain ko parang na parang buhay po siya, na binibili ko yung gusto po niya, na kahit mga simpleng pamamaraan, kagaya ng sticker lamang, mura lamang po yan, at yan yung mga sticker, na parang kahit sa murang halaga, mabago-bago yung ambience. Ayan, laglag isang butterfly. Yan. Simpleng sticker lamang ay mabago-bago mga bossing ko yung ayos po ng kwarto ng aking anak. Kasi mahilig po yan sa sticker. Napakarami po niyang sticker. Ayan po, tingnan niyo po. Butterfly na sticker. Mahilig po siya sa mga sticker. Ayan, nakita niyo po yung anak ko mga bossing. Bata pa lang po yan, prinsesa na po namin yan mga boss. Yan, tapos ito na siya nang lumaki po siya. Yan, ito lahat ng space na yan, pupunuin ko yan ng picture ni Ate Jovelyn. Ni ate. Ayan, tapos, doon ko siya nilagay para nalilinis ko lagi yung sulok. Tapos, doon ko siya nakita na parang nakatayo, pero binalikan ko siya yung manikin na yon. Akala ko si Jovelyn na nakatayo. Tapos bumalik ako, bagamat kinilabutan talaga ako ng husto, pati yung sa ulo ko. Tapos, binalikan ko siya, manikin pala ni Jovelyn. Yan yung favorite na damit po niya nung pambahay. Favorite niya yung bulaklakin na pink. Yan. Yan, favorite po niya yan. Tapos, yan, naka-cycling lang. Mahilig mag-cycling, parang ako din. Tapos, ito yung last na Christmas na kasama namin po siya. Yan po yun. Tapos, ito naman, yung last na nagpunta kami sa beach. Ayan. Ito yung panahon na meron pa kaming pool na inalis ko na at ginawa naming parking. Tapos, eto si Justine, nung maliit pa siya.
Eto siya, akala ko magiging singer ang aking anak. Pero nung lumaki na, naging mahiyain na. Yan ang prinsesitay ko. Bata pa lang. Tapos dito ko idinikit po tong malaking picture po niya. Dito ko idinikit. Tapos yung mga ibang picture, dito ko siya nilagay. Tapos, ito si Jovelyn. Tapos, ayan yung mga damit po niya na favorite niya suotin. Tapos, ito yung huli na sinuot po niya nung pageant. Ayan. Medyo, ang anak ko, hindi naman talaga nasali sa pageant po yun. May nagpilit lang po sa kanya at parang sobrang napagod ng gusto yung aking anak. Hindi siya makatanggi doon. Pero sa amin, nung tinekwando ko siya, ilang linggo lang, ayaw niya na, pagod na po siya. Ayan, tapos marami rin ako natuklasan po dyan na pinagtawanan siya, na nag-backread ako sa mga sa mga screenshot niya ng mga nung nag-pageant po siya. Yun, may mga ganon na nakala mo ka-close. Kaya ngayon mag-iingat kayo sa mga tao kasi minsan akala mo ka-close mo pero mga traidor, pagtalikod. Meron siya mga ganon. Tingin ko isa rin yun sa ininda po niya na kaya po siya ay parang sumama rin ng pakiramdam kasi pag mataas yung diabetes mo, kaya ako kinukontrol ko eh. Kasi minsan na rin akong nanuwed sa sobrang sama ng loob. Nakakala ko talagang nag-stop na talaga pati yung paghinga ko. Ay ang ginawa lang ng mga nanay, sinaktan ako, kinurot yung pa ako para makasigaw ako, pero nanuwid na ako, kaya parang lagi kong binabalance yung sarili ko. Ngayon, siguro sa emosyon, ay dinamdam niya masyado, tapos marami pang mga negative siyang na parang naseselosan, ganyan, tapos marami, yung mga araw sunod-sunod, 22, 23, na parang napaisip ko siguro kaya parang masyadong na yung diabetes niya. Tapos lumala pa dahil parang doon sa tao na pinagkatiwalaan niya ay kumbagay sinikreto, wala din pakialam. Ayun, kaya parang sobrang kaya parang itong damit na ito pagka nakikita ko, kasi nga po napasali siya sa pageant na yung pala'y intrams lamang talaga. Tapos parang naging dahilan din nung lagi na parang inano siya sa school na may mga screenshot yung anak ko sa kanya cellphone na ngayon ko lang nakita ay ayun. Kaya pag nakikita ko yan, naalala ko lang yung pangyaring yun dahil lalo na nung nabasa ko ng kailan lang. Parang kinakabahan ako yung panay post ko nung isang araw. Nag-ano ko sa cellphone niya. Ayun, parang masyadong naawa ko sa anak ko nung nangyari po yun. Hindi siya lang nakakaalam pero nagsabi ako sa kanya, may screenshot din ako na sabi ko nga sa mister ko, inano ko na kinausap ko si Jolie na baka may nang aano sa kanya sa school ay sabihin niya sa akin. Tapos susugudin ko kasi pala sugod po ako. Kahit nga po madaling araw at may nalaman ako ay talaga sinugod po namin dati. Talagang nangatok kami. Talagang nag-ingay talaga ako sa kasi hindi ko papayag na ginaganon yung anak ko. Kaso nga lang huli na. Sinolo po niya yung pangyayari. Kaya siguro lalo nag-trigger yung kanyang karamdaman. Kasi may sabi nga po ng doktor, ano ba naramdaman mo? May nakaaway ka ba? Nai-stress ka ba? Ganon. Yun ang unang banat sa kanya ng doktor. Kaya kumbaga kapag may mga sakit tayo mga ganyan, dapat kontrolin mo rin yung emosyon mo kasi talpog ka. Talagang makikita mo na talaga sa agad si Papa Jesus sa heaven kapag po talagang dinibdib nyo. Kaya kailangan kalmado ko lang. Pero kung yung sinabi sa akin ng anak ko ay talagang napasugod ako sa school, siguro ayaw niya lang talaga akong may makakaaway. Kaya siguro kinimkim niya. Kasi 22, 23, 24, sunod-sunod na araw. Ayun, balikan ko man, wala na rin yung anak ko. High blood lang ako, sasama lang ang loob ko. Yung mga tao namang ganyan sila rin ang nagdadala. Tsaka yung mga taong ganon, sila ay napakadaming problemang pinagdadaanan. Kaya parang umaano sila ng halimbawa, hindi okay yung pamilya nila. Kumbaga, naghahanap sila na parang maalis yung kanyang problema at nambubwisit sa iba. Ganun po yan Kasi yung mga tao na walang problema pinagdadaanan, ang kalooban po niyan ay parang laging magaganda. Kasi wala naman siyang problema pinagdadaanan At dahil nga sa maraming problema sila ng pamilya, ayun, naghahanap. Yung anak ko na isang tahimik lang, ay yun ang nalintikan. Sinulo lahat, kaya lalo nag-trigger ang kanyang karamdaman.
Yun, nabanggit ko lang po.